It's a Saturday mga idol. Dito tayo ngayon sa Luyahan area mga kapatid. Papunta tayong Morong. Light trail lang tayo. Siyempre recovering pa tayo sa injury. Tapos tinetesting natin yung motor natin ngayon. So enjoy lang. Kanina papunta ko kay Neil, pagpatakbo ko, na-observe ko na paglalampas ako sa half full open na throttle, medyo nagla-clutch slip siya. Buksan kasi yung makina kahapon sa pag-install ng kickstart natin. Yun, narinig nyo? Masyadong perfect ang pagkaupo ng clutch. Pero anyway, sasabay tayo ngayon. Light trail lang naman to. Controlled lang yung open natin ng gas para hindi siya abot talaga sa point na mag-clutch tip. So mas maganda rin yung ganito, ano, yung magsisimula tayo ulit na slow pero proper siya. So yung posture natin, yung stance, although slow tayo pero mas madedevelop tayo ganito sa tamang skill. So section na yon, nakatayo tayo all the way para ma-practice din yung leg and hip muscle natin. Bali na yung hip, automatic yan, malakas yan, praktisado ang hip. Yung legs na lang mga kapatid. Oo, bali ganit, enjoy ganit yo. Kasi si Corel, Chenebes Neil Core ganit, pero hindi kita proper daton sintaw lang. Nara slow pero proper el skill kel paraw. Para man-develop un poco el muscle na pies, no? Diyan el cadera medyo praktisaw. Enjoy din pala yung slow trail riding, no? Pagkatapos na proper stance ka. Ngayon ko lang na pandit talaga ganito. Kasi usually kami ng mga kaibigan ko, palagi kaming habulan eh. Tapos pagpagod ka na, wala ka naman sa proper stance. So ang gagawin natin ngayon, no? Focus natin ngayon is wala tayo sa speed pero sa proper stance. So nakatayo tayo, lightly bended ang knees, tapos hips back, tapos arms wide open sa elbow, tapos parang attack position kumbaga sa motocross. Alright, maintain pa rin tayo ng proper stance. So ang legs medyo ikapit sa tangke para medyo less ang stress natin sa arms. Pag sa mga curving, upo tayo ng konti. Tapos dito, tayo na naman tayo ulit. Yan. Tapos pinapractice din natin, gamitin yung katawan natin as counterbalance. So trail kasi best yung control natin na ginagamit sa arms. Dapat talaga medyo agile tayo, no? Malikot yung katawan natin para control ng motor. Hindi tayo masyadong nagre-rely sa handlebar lang. Kasi hindi katulad sa road kasi sa trail, madalas na nadideflect yung rear wheel natin. Depende sa terrain. So pag nadideflect siya, yung handlebar natin dapat maintain lang siya sa direction na gusto natin na daanan. Pero yung control sa rear wheel natin,
katawan natin yung gagamitin natin para hindi tayo ma-off balance. Tapos sa balance naman kasi sa motor, naka-rely talaga pag basically sa motor, pag hindi ka nag-balancing, basta hanggat tumatakbo siya, tapos sinasabayan mo, kina-counterbalance mo yung galaw niya, hindi naman matutumba yung motor. So mas maganda talaga sa mga section na mahirap na slow down ka, pero wag yung sobra na mahinto yung motor, ano, lalo na hindi ka masyadong adept pa sa balancing. So kunin mo yung stability ng motor sa takbo niya. Diba, observe nyo minsan nga may kita tayong mga video, nahulog yung tao sa motor, pero hanggat tumatakbo yung motor, minsan hindi pa agad-agad na natutumba. Parang yun yung concept na ini-explain natin, ano. Tayo dito, tayo, yan, balance pa rin tayo. Nakaupo ako. Yan. Pag naka low gear kasi, pag primera tayo, lalo na pag yung mga gearing natin masyadong maliit, yung sa unahan, yung sprocket malaki yung sa likod. Pag low gear tayo, masyadong magalaw yan ang motor. Yung force niya kasi, engine force niya sa ground masyadong halos direct. So instead of speed, focus yung engine power niya sa torque. So sana medyo mahirap kunin yung timpla niya sa gas, kaya medyo mas magalaw yung motor. So medyo kumpiyansa ako ngayon, no, na pinapatay-patay ko yung motor ko kasi ka-install na tayo ng kickstart, mga kapatid. Oh yeah! Sana all. Hindi naman madalas mag-lowbat to, pero sa beta talaga yung wiring niya na madalas magka-issue sa lahat ng mga beta, yung anything sa wiring niya tsaka mga electricals. Pero overall, wala yung masasabi, sobrang tibay talaga ng beta, lalong lalo na itong beta 300. Yung wala namang perfect na unit talaga, no? Lahat merong issues, pero ang point doon yung ano yung kaya mong tanggapin na issue ng mabibili mong motor. So syempre lahat naman ng bagay may wear and tear, especially itong motor ko, sang impyerno na to umabot. Tapos sa 3 years na rin yung wiring niya, medyo para sa hard enduro bike, no, tagal na rin yung inabot niya na 3 years. So overall sa Beta 300, siguro magbibigyan ko ng 8.5 out of 10. So hindi natin naakyat sa ngayon yung hakdok, yung kalagitnaan na kung saan kailangan talaga natin yung power. Inopen ko, medyo nag-clutch slip na siya, mabot na siya sa point na saan siya nagka-clutch slip. So kulang yung power natin.
Alright, Solo Trail Breakfast Tree.